Mapagpalang araw po, ngayon po yung ating pong tatalakayin ay patungkol po sa katatagan ng ating relasyon. Gaano na ba tayo katatag sa ating pong relasyon? O baka naman po konting problema, konting sitwasyon sa buhay ay natitibag na tayo. O baka naman po ay yung ating pinundar o yung ating relasyon na pinagsikapan ay madaling nasisira sa panahong tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. Napakarami pong relasyon ang nasisira, napakarami pong buhay at pamilya ang nawawasak dahil lamang po sa hindi nagtatagumpay sa mga pinagdadaanan nila sa pamilya. So ngayon po tatalakayin po natin ang mga bagay kung paano natin mapapatatag ang ating relasyon sa Diyos at sa ating pamilya. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Sa isang pagsasama, maraming conflict sa pagsubok na dumating sa karamihang pamilya. At ito'y nabubuwag dahil sa mahina lang ang pundasyon ng pagsasama. Sa aralin po natin ito, pansinin natin ang ating pong relasyon sa ating pamilya at sa Diyos ay ating dapat patatagin upang anuman ang mangyari at pagdaanan ng ating pamilya ay hindi po tayo mabubuwag. So meron po ko sa inyo mga ituturong mahalagang bagay kung papaano po natin mapapatatag ang ating pong relasyon sa ating pamilya. Wag po tayo dumako doon sa mga talatang ating nabanggit, tayo po muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, kayo po ang may likha sa lahat. Kayo din po ang may likha sa aming pamilya. Maraming salamat po dahil pinaranas mo sa amin ang iyong pagmamahal. Salamat dahil hindi mo kami iniwan sa aming laban sa buhay. Binuo mo ang aming pamilya ng may pagkatakot sa inyo. Panginoon, turuan mo po kaming sumunod sa inyong mga utos. Bigyan mo ng sapat na karunungan ang bawat miyembro ng aming pamilya. Iligtas mo ang aming pamilya sa anumang kapahamakan. Bigyan mo kami ng katatagan upang magtagumpay sa aming mga pinagdadaanan ng pamilya. Samahan mo kami sa bawat pagsubok na aming makakasalubong. Magkaroon po sana kami ng pagkakaisa sa lahat ng pagkakataon. At kayo ang aming Diyos na dapat paglingkuran at sumasampalataya kami sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano nga ba yung mga bagay na nakakapagtatag sa ating relasyon? Ito po yung ating pong pag-uusapan ngayon. Ang una po, ang matatag na relasyon ay laging may oras at komunikasyon. Kapag ka po tayo ay laging may oras sa ating mahal sa buhay at lagi po tayo may komunikasyon sa Kanya, tayo po ay nagiging matatag. Kapag ka nakulangan po tayo sa oras at nakulangan din tayo sa komunikasyon natin, malaki po yung posibilidad na mahina at hindi magiging matatag ang ating relasyon. So napakalaga po ng ating oras sa ating pamilya, napakalaga ng oras sa ating mahal sa buhay, napakalaga po ng oras natin sa bawat isa. Kaya po pagsikapan po natin na tayo ay makabuo lagi ng oras sa ating mahal sa buhay. Komunikasyon. Ang komunikasyon po natin ay napakahalaga. Kapag tayo ay malayo sa kanila, kailangan natin ng komunikasyon. Kapag tayo ay may problema at sitwasyon sa buhay, kailangan pa rin ng komunikasyon. Kapag nawawala yung komunikasyon sa pamilya, nagiging silent family kayo, kayo ay pwedeng manghina. Bakit? Kasi hindi na po tayo nagkakaroon ng koneksyon sa isa't isa.
Kaya po dapat po sa tuwing tayo ay may pagdadaanan at sitwasyon sa buhay, ipakita natin na willing to communicate po tayo sa bawat isa. Nang sa ganun, anuman po yung problema ay napag-uusapan, anuman po yung dapat gawin ay ito po ay nauupuan ng tama at napag-uusapan kung paano magawa ng paraan. Huwag po tayong manahimik kapag po tayo ay may mga pinagdadaanan sa ating relasyon. Dapat po ipakita natin na willing tayong makipag-coordinate, willing po tayong makisama at maayos yung ating suliranin sa buhay. Pangalawa po, ang matatag pong relasyon ay dapat committed tayo sa lahat ng panahon. Kapag ka po committed ka, malaki po yung nagagawa nito sa ating relasyon. Kasi saan ka man pumunta, saan ka man pumaroon, may isip mo kung makakagawa ka ng mga bagay para maging maayos ang inyong relasyon. Kasi committed ka na sa kanya. Ibig sabihin, hindi ka nagagawa ng ikakasama ng loob niya, hindi ka gagawa ng anumang hakbang na pwedeng makasira ng inyong pagsasama. Kasi naiisip mo, committed na ako. Yung commitment madaling sabihin, pero napakahirap maging committed sa isang bagay, sa pangako mo, sa sitwasyon mo, sa mga bagay na napag-usapan ninyo, ang hirap maging committed. Kaya dapat po maging committed tayo sa lahat ng panahon. Hindi po yung kasama lang natin siya, tsaka lang tayo nagiging committed. Pag malayo na, hindi na tayo nagiging committed. Dapat sa lahat ng panahon, kasama mo man sa hindi, ang mahal mo sa buhay, yung minamahal mo, dapat maging committed po tayo sa lahat ng panahon. Pangatlo, ang matatag na relasyon, handang magpakorek sa pagkakamali. Pagka alam mo yung ikaw ang mali, huwag mo nang pairalin yung pride mo. Magpakumbaba ka na. Pakita mo na handa kang magpakorek sa iyong pagkakamali. Kasi aminado naman tayo pag tayo yung mali. So huwag na natin pairalin yung pride. Ipakita natin na marunong tayong magpakumbaba sa kanya. Ipakita natin na handa tayong magpakorek kung tayo ay mali. Yun po yung pagiging matatag sa relasyon natin. Dapat willing to correct ang bawat isa. Nakahanda tayong aminin kung ano man yung nagawa nating pagkakamali. Pang-apat po, ang matatag na relasyon, laging konektado sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kapag ka nawala yung connection mo sa Diyos, mababaliwala o magiging mahina yung ating pagsasama, yung ating relasyon sa isa't isa. Sabi po sa John chapter 15 verse 5, sabi po ng ating Panginoon doon, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang talata. So, kung tayo gusto natin na maging matatag yung ating relasyon, ang gawin nating pundasyon sa ating pagsasama ay ang Diyos. Yung pong bahay na nakatayo na ang pundasyon ay bato, nire-represent po ito sa ating Panginoon. Na kung ang pundasyon ng ating pagsasama, ng ating relasyon ay ang Diyos, siguradong matatag yung ating pagsasama, ang ating relasyon. Kaya napakahalaga po na God-centered lagi yung relationship na meron tayo. Yung po doon tumatatag yung ating relasyon. Manatili tayo sa ating Panginoon. Hindi yung kung kailan kasal na, kung kailan magkasama na, tsaka panawala yung relasyon sa Diyos. So pagka ganun po, anuman yung ating pagdaanan, anuman yung ating gagawin, pag hindi po ang Diyos yung pundasyon ng inyong relasyon, manghihina at mabilis po tayo matitinag, magpadala sa mga bagay na sitwasyon at problema sa buhay. Kaya napakarami pong pamilya ang nawawasak, napakarami pong pamilya ang nasisira, ang dahilan, nawawala po yung connection nila sa ating Panginoon. Ito po yung napakahalaga sa ating relasyon sa buhay, na kapag hindi tayo konektado sa Diyos, wala pong magagawa yung ating tahanan. Anuman ang pagdaanan natin, madali itong matitinag. Ang connection sa Diyos ay napakahalaga. Kapag ka ang Diyos ang ginawa mong pundasyon ng inyong pagsasama, magiging masaya at magiging matatag ito sa lahat ng panahon. Anuman ang pagdaanan, hindi ito matitinag, hindi ito magigiba. Dahil ang Diyos ang mag-iingat, ang Diyos yung hahawak sa ating relasyon. Doon po tumatatag yung ating pagsasama. Kaya't anuman ang ating pagdaanan, anuman yung kaharapin ng ating pamilya, handa ang Diyos na tayo ay pagtagumpayin dahil konektado tayo sa Kanya. So gawin nating pundasyon ang Diyos
sa anumang relasyon na meron tayo. Gawin nating pundasyon ng Diyos sa ating pagsasama sa ating pamilya. Nang sa ganon, anuman ang dumating sa ating buhay, hindi tayo madadala, hindi maidadaig kung matutumba ng bagyo ang ating pamilya.